Simulan natin ang pagsisindi ng kandila. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak ni Ginang Michelle Lim at family. Mula sa Pook 152 Pook Silangan, Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal. Pagmamahal sa buhay at sangsiniklikha. Pagmamahal sa makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Simulan natin ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Ating pong batiin na magandang gabi ang ating mga kasama. Magandang gabi po. Ayan. Tayo po ngayon ay sa ikapito nating pagnunubina. Ito nga pong sinasabi natin, nakasama natin ang mahal na ina. Sa kanyang pagdadalang tao, tayo ay nakikisa sa kanyang pagdala ng kanyang balita, na magbunti balita para sa ating lahat. Upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan upang tayo ay maging marapat na ganap. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ipinahahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastolhari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka
sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na naghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong takas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan.
Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo na matandang tipan, ang pagtalima ni Kristo sa kaniyang Ama. Pumarito siya ng may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalukdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalukdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Hindi nagtagal at si Maria ay namamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon." Mga magulang ko't kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po tayong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yan. Yan. So, ganito ang nagiging confusion namin minsan, ano? Na ang misa sa linggo ay, na ito, nasibang gabi, ang ating ebanghelyo ay para bukas. Minsan mixed, no? Na ang ebanghelyo bukas ay about John the Baptist. Ayan. At ang ating ebanghelyo na ginamit ngayon sa linggong ito ay tungkol naman sa pagbisita ni Maria. Ngayon, tayo po ay magdedwell dito po sa, para sa akin, sa pagbisita. Naalala ko po ang isa naming obispo na kapwa paring Vincentiano, si Bishop Rolin Santos. Siya po ay na-assign sa Papua New Guinea. Siya po ay nakasakay sa isang eroplano at nung siya ay nasa eroplano, nakita niya ang isang pasahero, tingin na tingin sa kanya. At ito'y isang Haponesa. Nagkataon, sila yung magkatabi rin sa silya, no? Sa kanilang upuan. At tinanong siya noong Haponesa. Ang sabi ay, "Are you a Christian?" Ang sabi niya, "Yes, I am. Obviously, I have my cross." Ang mga obispo ay may kanya-kanyang mga krus, no? Para ipakita nila ng kanilang pananampalataya ay ganap, lalong-lalo na sa krus ni Jesus, no? Yun naman po talaga ang ating binibigyang halaga. Ang krus ni Jesus na siya naging simbolo ng ating kaligtasan. Kaya nung tinanong siya nung Haponesa, "So, you're Christian?" "Yes, I am. And are you?" "Because I'm not a Christian," sabi niya. "But I love Christmas." "I love Christmas," sabi niya. "Really? Why did you say that?" "Because I see people giving a lot of gifts. People are so happy every time Christmas comes. And people are so forgiving even." Sabi niya. That's true. Totoo yun. Kapag Pasko, ang mga tao ay mapagbigay. Ang tao ay kahit paano pasensyoso, no? At ang tao ay mayroong sinasabing inaasam. Maaring ito yung pag-aasam na, ano kayang gift na matatanggap ko kay mami, kay daddy? O kaya matatanggap kong gift sa aking mga kabarkada? At sa mga tao na nagmamahal sa atin, no? We are expecting something that is very, very lovable. Lovable siya. Hindi siya pwede na sabihin natin, magsasawa lang, walang bahala. Ito'y pinaghahandaan natin. Kasi isang best lang ito sa isang taon. Kaya naman, dapat ito ay special. And then, sabi niya, that's great that you value and even like our tradition. But are you a Christian? No, I'm not. So, but in our belief, do you know Christ? Kilala mo ba si Kristo? Ang tanong niya. And she said, "No. Who is He?" Sa pagtatanong yon ng Haponesang yon, ay nasabi ng obispo, I think all this merriment, all this preparation, or these gifts that you are talking about is nonsense if Jesus Christ is not there. Walang kwenta ang lahat ng mapaghahanda natin na magaganda, o magandang damit, o mga regalo, kung sa ating puso at isipan, hindi natin kilala
kung sino talaga ang dahilan ng ating pagbibigay na ito ng biyaya. Yung gifts. Bakit natin ginagawa ang pagbibigay ng gifts? Saan ba nagsimula yung mga gift giving na yan? Mga Kris Kringle na yan? Simply put, si Christ ang biyaya, si Kristo ang biyaya ng Diyos Ama sa atin. Siya ang regalo, pinakaregalo ng Diyos. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will have eternal life." Yan na yun. Yun ang dahilan kung bakit may mga gifts tayo. At yun din ang makikita natin sa tagpong ito ni Elizabeth at saka ni Maria. Alam natin na ang dalawang ito ay buntis. Noong nalaman ni Maria na si Elizabeth na kanyang pinsan ay buntis, 6-month-old pregnant. Alam ni Maria, mahirap magbuntis. Ako lalaki, di ko alam yon, no? Pero siyempre, pagka natatanong ko nanay ko, mga pinsan ko, ate ko, sino pa mga makilala ko, mahirap daw ang buhay ng isang nagbubuntis. At lalong-lalo na sa kalagayan na kung saan maglalakbay ka. Si Maria, mga kapatid, ay naglakad. Naglakad siya papunta doon sa lugar na kung saan pupunta doon sa templo. Nasaan po siya, no? Nasa Juda. Ang Juda po ay nasa outskirt. Hindi po yun sentro. Ang sentro ay Jerusalem. Pero ang Huda ay nasa, na siya, gilid na, outskirt. Pero kailangan pumunta kasi ang templo na si Zacarias ay isang pari, kaya siya ay nasa templo. Kaya nandun siya sa kalagitnaan, sa sentro talaga. Kaya naman, si Maria ay kailangan maglakbay. Mga kapatid, ang unang Pasko ay hindi masaya. Ang unang Pasko ay magulo. Sapagkat mga panahong yun, ang mga daan ay sira-sira. Bakit? Madalas ang gera. Madalas ang pagtutunggali ng mga sinasabi nating Ezenes. Kumbaga sa atin, mga pulang araw yun, no? Yung mga Ezenes. Kasama doon si Judas. No? Kaya nga si Judas, ang isip niya kapag ipinagkanulo niya si Kristo, yung mga Ezenes na kasama niya, magre-revolusyon. Yun ang nasa isip niya. Hindi yun ang pamamaraan ng Panginoon. Kaya na-prostrate siya, na-disillusion. Kaya pinatay niya sarili niya. No? But who knows? Hindi rin natin masabi na baka sa bandang huli, nung si Judas ay nagbigti, at bago niya ginawa yun, ang sinabi niya, Panginoon, kung ano man pagkukulang ko, patawarin mo ako. Pwede yun. Kaya hindi natin pwedeng husgahan na kung si Judas talaga ay nasa impyerno. Kasi pwede na siya ay patawarin ng Panginoon mismo sa mga oras na yon. Bakit? Dahil nangyari yun kay Dimas. Si Dimas nakatabi ni Jesus doon sa kanyang kanan, gawing kanan. Naalala natin yan sa 7 last word na ang nagsabi, Jesus, alalahanin mo ko kapag ikaw na ay nasa iyong kaharian. Anong sagot ng Panginoon? Mismo ngayon, isasama kita sa paraiso. Ganon kabait ang Panginoon. Kaya yun sa mga panahong yun, magulo. No? Kaya itong mga daan, hindi basta dadaan na lang na sasakyan. Kailangan mo maglakad. Kaya si Maria, dama niya ang hirap. But, mas damang-dama niya ang hirap ni Elizabeth. Kapwa buntis. Nararamdaman ng isang naghihirap ang pakiramdam ng kapwa niya naghihirap. Yun ang importante, mga kapatid. Hindi tayo dapat manhid. Sa Paskong ito, huwag sana tayong maging manhid. Kanina po, pagdating ko po sa simbahan, may mga nagkakaroling At bago ako buksan ng pintuan, may kumakatok sa aking pintuan. Sabi, Father, patulong po, panglimos, kasi kailangan ko po ng pangkain. Pero nakita ko, meron siyang bigas.
na dala-dala. Sabi ko, Nay, may dala-dala kang bigas. Yan ang pagkain, di ba? Kulang pa to eh. Kailangan pa ho talaga namin marami. Nanay, magtungo po kayo sa opisina ng simbahan. Hindi imposible. Tutulungan nila kayo. By the fact na dirito po kayo sa simbahan, may magagawa tayo para sa inyo. Para sa akin, importante ang magmalasakit sa kapwa. Dahil yun ang ating magiging ganap na pagiging Kristiyano. Amen? Maaring hindi natin napapansin, no? Ang mga kasama natin dyan sa labas, dito sa Gagalangin. Maaring yung mga street dwellers na nandiyan sa labas, bumibisita sa ating mga bahay, kumakatok, nangihingi. Paano po ba natin sila pinakikitunguhan? Paano natin masasabi na sa Paskong ito, merong tayo na taong mapapasaya kahit man lang sandali, na mapangiti? Si Maria ay pumunta kay Elizabeth dahil alam niya na kailangan ng tulong ni Elizabeth. At sa pagkakataong iyon, nakita niya na kahit na siya ay mag-isa, kasama niya ang Panginoon, ang kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, si Maria po ang bagong tabernakulo. Ito pong tabernakulo na nakikita natin dyan, yun po yung simbolismo ng tabernakulo na dala nila Moises hanggang kay Haring David sa templo, no? Na kung saan the Ark of Covenant na yan, ang laman ng Ark of Covenant na yan, noong panahon pa nila Moises, ay yung 10 Commandments, yung 10 utos ng Diyos na nakasulat doon. At nandun din yung mana, yung bread from heaven, yung tinapay na nanggaling sa langit na nahulog, nandoon sa loob. At yung staff, yung baston ni Aaron at saka ni Moises. Ito ang Ark of Covenant na dala-dala ng mga Israelita nung sila ay namumuhay sa ilang, no, sa desert for 40 years. Symbolism of 40 years is purification. Pinupurify sila kasi nga sila ay dahil galing sa Ehipsyo, yung mga kulturang namana nila sa mga Egyptians, no, yung pagsamba sa mga rebulto, pagsamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga Egyptians, yun ang tinutukoy sa lumang tipan na pagsamba sa mga santo at sa mga rebulto. Hindi yung ating rebultong ito, sapagkat kakaiba ito na pagpapaalala sa atin. Okay? So, ang Ark of Covenant na yun ay pag-asa ng mga Israelita na kapag sila'y nakakaranas ng pighati at hirap sa kanilang paglalakad o pamumuhay sa disyerto, ang ulap ay bumababa sa may Ark of Covenant. Sinasamahan sila. At kapag mayroong gera, nananalo sila. Kapag mayroong ulap, may clouds hovering over the Ark of Covenant. Ngayon, paano kapag walang ulap? Nakikipaglaban sila, walang ulap doon sa Ark of Covenant? Natatalo sila. Bakit? Mayroong ginagawa na hindi tama ang kanilang mga leaders. Mayroong pag-aabuso na nangyari sa kanilang mga kasama. Yung mga balo o mga kabataan o ano pa mang mga bagay na pagmamalabis na ginagawa nila sa kanilang kapwa, yun ang nagiging dahilan ng kanilang pagkatalo. Ganon din po tayo, mga kapatid. Mga Kristiyano tayo, pero kung paano natin ituring ang ating kapwa, doon tayo matatalo. Hindi tayo magiging ganap kapag ang ating pagturing sa kapwa ay sila at ako, kami at kayo. Dapat tayo. Ang pananampalatayang Kristyanismo, ang pagiging Katoliko ay hindi mag-isa. Walang Katolikong mag-isa lang, mga kapatid. Ang pagiging Katoliko ay kasama ang komunidad. Amen? Amen. Tayo po ang Kristyanismo. Tayo po ang Katoliko. Katoliko means universal. Para sa lahat.
Kaya itong pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay pagpapakita ng pakikiramay na ito ang dahilan kung bakit ang anak na si Jesus, na Diyos anak, ang ama na ating manlilikha, at ang anak na siya magliligtas sa atin sa pagkakasala ni Eva at Adan dahil sa kanilang pagkamakasarili, no? Yung kasalanang mana, yung karupukang mana na pinagsabihan si Eva at Adan na huwag kakainin yung prutas, pero dahil gusto nilang maging tulad ng Diyos na maalam, yun ang tukso sa kanila noong Diablo, no? Kinain nila, sinuway nila ang utos ng Diyos. At dahil doon, kailangan iligtas ang sangkatauhan, kaya ang Panginoong Jesus ay bumaba. Yun na ang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Ang pagbaba niya, yun ang pinaghahandaan natin. Paano natin paghahandaan ng Panginoon kung tayo rin ay walang malasakit? Kasi ang Diyos nagmalasakit eh. From above, bumaba siya. Nagpakababa siya. He took the form of a slave, being the likeness of men among us. At pinakita niya kung paano magpakatao sa pamamagitan ng pagsusuporta sa mga taong nangangailangan. Yung mga may sakit, kanyang pinagaling. Ang mga taong inaalipusta ay kanyang pinagtanggol. Hanggang siya ay naging biktima mismo ng politika. Anong politika? Ginamit siya ni Judas para sa kanyang sariling intensyon, ni Pilato para sa kanyang popularidad, at sino pa mang mga Israelita o mga Hudyo na ayaw nilang pakinggan ang mga salita ni Kristo dahil gusto nilang mamayani ang kanilang kapangyarihan. Ito po, mga kapatid, ay nangyayari kahit na sa ating kapanganahunan. Pero kung hindi ho tayo mag-iisip kung bakit ang Panginoon ay palagi nating ginugunita tuwing Pasko upang tayo ay maging mapagkumbaba, mapagmahal, mapagdasal. Kaya nandito tayo lahat, mga kapatid, kasi nagdadasal ho tayo eh. Pinagdadasal natin ang ating puso, sana ay hindi maging matigas, na mayroong compassion sa ating pamilya. Nagsisimula yan sa pamilya kung ang ating mga magulang ay hindi nag-uusap, apektado ang kanilang mga anak. Ganon din ang kanilang mga anak. Hindi rin sila mag-uusap. Hanggang sa kanila paglabas ng bahay, maghahanap sila ng atensyon sa kanilang barkada. Na ngayon, pagbalik nila sa bahay, hindi na sila makipag-usap sa kanilang magulang sapagkat nakita na nila ang kanilang importansya sa labas. Wala na sa loob. Bakit? Kasi hindi na tayo nag-uusap. Magsisimula yan. Ayan, yung mga gadgets natin, imbis na tayo ay pag kumakain ng sabay-sabay, hindi na, kanya-kanya na tayo kumain. Ang tanong nga, nagdadasal pa ba tayo ng sabay-sabay? Nagdadasal pa rin ba tayo ng orasyon? Yan, no? So, itong ating tagpo sa Ebanghelyong ito ay yung tagpo na kung saan si Maria ay binati ni Elizabeth. Ang sabi niya, puno ka ng, sabi niya rito, pinagpala ka sa mga babaeng lahat at pinagpala rin ang dinadala mo. Ito po yung sinabi ni Elizabeth. Yung sa una na, Maria, bagan ng Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Ang nagsabi naman noon ay si Gabriel na anghel. Kaya yun ang nagbigay kay Maria ng lakas upang siya ay pumunta kay Elizabeth upang tumulong. Sana ganon din po tayo. Makita natin na ang Panginoon ay kasama natin palagi sa mga bagay na tayo magiging katuwang para sa mga nangangailangan. Sa oras na ito, ang challenge ko sa atin, pag-uwi natin, meron kaya tayong tao na pwede nating tulungan, na hindi pwedeng makapagbalik ng pabor? Kahit man lang mabigyan natin sila ng kapitbahay natin, ng ulam, na hindi ka pa kumakain sa gabing ito, sa araw na ito. Ano kayang pakiramdam ng taong iyong natatanggap? Na kung sasabihin natin sa kanila, kapatid, narito ang pagkain, no? Pagpasensyahan mo na. Pero pinababatid ko sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Dahil dyan, tunay
na ang Emmanuel ay kasama natin. Ang Diyos ay kapiling natin. Amen? Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa mga pangangailangan ng lahat, tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa iyong kalooban, iyong pagtupdin ang aming panalangin at hiling namin to kay Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa igdambana ay pabanalinawa ng paglukob na banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng Mahal Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin na lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung tayo po hindi makaluluhod, ilagay ang ating mga kamay sa ating dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ang maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose Vincula na aming Arsobispo, lahat ng mga Obispo Kaparian ni Lilioso, at lalo na po ang mga laiko, ang iyong mga anak na nandirito ngayon sa parokyang ito ng gagalangin, San Jose. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, kaya hindi na lahat mga pumanaw. Isama natin sa ating panalangin mga kapatid ang mga kaluluwa ng mga namatay dahil sa gera, ng mga namatay dahil sa mga krimen, namatay dahil sa mga selos, galito, inggit, sa mga kaluluwa sa purgatorio, sa mga walang nakakaalala sa kanila. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ganun din, ipagdasal natin ang mga kapatid natin nagdiriwang kalangkarawan sa araw na ito at sa buwang ito ng Disyembre. Sa mga mag-asawa, sa kanilang anibersaryo, at sa mga reliyoso, sa kanilang panata at pangako sa Diyos. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa pananampalataya at tinatawag natin ng Diyos na Ama, dasalin nating sabay-sabay ang panalangin tinuro niya.
rin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan natin, Panginoon, ay laging suminyo. At sumaiyo rin. Yan, ngingiti tayo ngayon at ating bibigyan kapayapaan ang ating mga kapatid. Please, PBG po. Thank you. Thank you. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan na dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Magsiupo sumandali para sa mga pabatid. Una, sa panahon ng mga simbang gabi, inaanyayahan ang lahat na tangkilikin ang programa ng simbahan ng pagkakawang gawa sa mga kapatid nating higit na nangangailangan ng tulong. Christmas balls and lights para sa ating taunang parish gift giving. Maaaring makuha ang mga ito sa booth sa may patio ng simbahan. Gayun din, maaaring mag-alay ng mga school supplies sa mga misa. Ang mga ito ay ipamamahagi sa Aita community sa Pampanga. Ikalawa, ang schedule ng Christmas Eve Masses sa December 24 dito sa ating parokya ay sa ganap na ika-7 ng gabi at ika-9 ng gabi. Samantala, ang Christmas Eve Mass sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na ika-8:30 ng gabi. Ikatlo, ang mga misa sa araw ng Pasko, December 25, ay ang mga sumusunod. Sa umaga, 6:15 a.m., 7:30 a.m., 8:45 a.m. at 10 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 p.m., 4:15 p.m., 5:30 p.m., 6:45 p.m. at 8 p.m. Ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa araw ng Pasko ay sa ganap na ika-8 ng gabi. Ika-4, suportahan ang mga pangangailangan ng simbahan sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ating mga parish merchandise na maaaring makuha sa ating parish office o sa may booth sa may patio ng simbahan. Parish 2025 calendar sa halagang 100 pesos. Parish t-shirt sa halagang 450 pesos at Bible sa murang halaga. Ikalima, ang parokya ay nananawagan sa mga nagnanais maging lingkod ng Panginoon bilang lektor o tagapagpahayag ng salita ng Diyos, mga edad 18 hanggang 50 taong gulang, at may kakayahang makapagpahayag ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog at Ingles. Sa mga interesado, mangyaring kumuha ng application form sa sacristy, hanapin lamang si Brother Mandy Cabarloc o sinumang kasapi ng Lecom Ministry. Ika-6, mahalagang pagbatid. Simula January 5, 2025, ang mga oras ng misa sa parokya ay isasagawa sa mga sumusunod na schedule. Lunes hanggang Biyernes, ika-6:30 ng gabi. Martes hanggang Sabado, ika-6 ng umaga. Sunday anticipated Mass tuwing Sabado, sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang Sunday Mass sa parokya ay gaganapin sa mga sumusunod na oras. Sa umaga, 5:30, 6:45, 8 at 9:15 a.m. Sa hapon at sa gabi, 3 o'clock, 4:15, 5:30, 6:45 at 8 p.m. Maraming salamat po, kahabagan at pagpalain nawa tayo ng Diyos magpakailanman. Panawagan sa kasal. Sir Earl Francis V. Villanueva na naninirahan sa 2335 D. Cabo Street, Gagalangin, Tondo, Manila, ay ikakasal kay Mary Margaret C. Nunez na naninirahan sa 2016 Anakbayan Street, Malate, Manila. Gayun din, si Jasper Jude Valencia Medina na naninirahan sa 762 Interior 16 J. Planas Street, Juan Luna Street, Gagalangin, Tondo, Manila,
at ikakasal kay Cristel Nicole Pondemira Rebadulla na naninirahan sa 8A Acacia Tower, Santres Parkview, Ermita, Manila. Anak ni Kevin Heramia Rebadulla at Judy Jane Balasola Pondemira. Ang sinumang may nalalamang hadlang tungkol sa sakramento ng kasal na kanilang tatanggapin at pagtutol, katanungan at iba pang impormasyon na nais malaman o ipaabot, ay ipagbigay alam o makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Salamat po. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon ay hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpaswalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nakatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng kandipalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpaswalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay tapos na. Ating purihin ng Panginoon sa paglilingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos.